Hey, kamusta mga kababayan? Mula Quezon City hanggang Qatar, Los Angeles hanggang London. Para sa mga kabataang Pilipino at mga OFW na laging updated sa politika ng Pilipinas, welcome sa ating channel. Ako si #WalkWithLon at ngayon pag-uusapan natin ang SONA 2025 ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, pero bago ang lahat, isa lang ang tanong ko. Nararamdaman mo ba ang bagong Pilipinas na ipinangako niya, ha? Kung hindi, tara, i-dive na natin ito ng malalim na may halong katotohanan, katatawanan at talas ng pag-iisip at pag-aaral, no? Talagang kung bago ka rito mga kaibigan, goal natin ay maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang Pilipino ang ma-inform natin, lalo na kayong mga nasa Saudi, Dubai, Hong Kong at US. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Davao, Cebu at kahit sa Sydney. Kung gusto mong suportahan ang content natin, mag-send ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ito. Okay, puntahan natin ang SONA 2025 Ang ikaapat ng State of the Nation Address ni PBBM. Sabi ng mga eksperto, parang halo-halo ang performance niya May tamis, may asim at may mga bahagi na hindi mo alam kung ano yung lasa. Pero seryoso mga kaibigan, hindi ito basta pagbabalik-aral ng SONA. Susuriin natin ang mga pangako, mga kontrobersiya at ang tunay na estado ng bayan mula sa mataas na presyo ng bigas hanggang awayan nila ni VP Sara Duterte. Lahat yan pag-uusapan natin. Kaya buckle up dahil ilang mga minuto na yung mag-uusap parang roller coaster ride ito ng katotohanan at satire. Una, titignan natin ang economic performance ni PBBM. Paano ba talaga nakaka-apekto ang mga pulisiya niya sa bulsa ng mga Pilipino? Pangalawa, susuriin natin ang mga kontrobersyal na issue tulad ng Pogo Ban at ang Marcos Duterte feud. Pangatlo, pag-uusapan natin ang foreign policy lalo ng West Philippine Sea. At sa dulo, bibigyan natin ng grade ang pamumuno ni Marcos, pass or fail. Kaya kung nasa Manila ka o sa Abu Dhabi, stay tuned dahil hindi natin papakawalan ang mga detalye. Okay, isang araw, si Juan, isang tindero sa palengke ng Baclaran, nag-text sa pinsan niyang OFW sa Dubai. Sabi ni Juan, pare, ang bigas dito, 60 pesos per kilo na. Paano na kami? Sagot ng pinsan, grabe Juan, akala ko ba maganda na ang ekonomiya dyan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahigit $37 billion ang naipasok ng mga OFW noong 2024. Bakit parang hindi naman ramdam ng ordinaryong Pilipino ang sinasabing economic growth Sa SONA 2024, sinabi ni Marcos na ang GDP growth natin noong 2022 ay 7.6%. Pinakamataas sa 46 years. Pero noong 2023, bumaba ito sa 6.4%. At ngayon 2025, ayon sa Publicus Asia, bumababa ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa ekonomiya mula 28% noong 2024 hanggang 15% ngayong taon na ito, no? Inflation 5%, 5.4% noong 2023, pero ramdam na ramdam pa rin ang taas ng presyo ng bilihin. Halimbawa, ang Kadiwai stores na ipinangako ni Marcos magpapababa ng presyo ng pagkain, nakatulong nga ba? Sabi sa datos, 1.8 million na pamilya ang nakinabang, pero 700 billion pesos lang ang kita ng mga ito. Compare mo sa 1.8 trillion pesos na remittance ng OFWs parang patak lang sa balde, di ba? O kung si PBBM, ang ekonomiya natin ay isang pelikula, ang title nito ay Mission Impossible. Affordable Rice Edition, sabi niya, bagong Pilipinas, pero parang luma pa rin ang presyo ng bigas. Kung ikaw ay nasa Riyadh o Toronto, napanood mo na ba ang SONA? Parang teleserye na may magandang trailer Pero pagdating sa actual episode, puro filler. Kaya naman mga kababayan, mag-ipon na kayo ng bigas kasi baka mas mahal pa yan kaysa sa iPhone 17. Isang umaga sa Malacanang, nagkakape si PBBM. Biglang nag-post si VP Sara Duterte sa Facebook. Kung mapapatay ako, patayin nyo rin si BBM. Ano ito? Teleserye o politika?
ang Marcos Duterte feud ay parang Game of Thrones ha, pero Filipino version. Walang dragons, puro drama. O sa isang banda, okay, sa isang bandang kampo ni Marcos ay may punto. Ang mga Duterte ay nagpapakita ng destabilizing behavior. Si Sara na dating alay ay nagbanta ng assassination. Si dating Pangulong Duterte kahit nasa The Hague ay nanalo pa rin bilang mayor ng Davao City. Pero sa kabilang banda, ang kampo ni Duterte ay may dahilan din para magmalaki. Ang kanilang base sa Davao ay solid pa rin. At si Sara ay may malakas na suporta sa masa. Pero bakit nga ba nagkakagulo? Dahil ba talaga sa prinsipyo o dahil sa 2028 elections? Ang totoo, pareho silang dynasties, Marcos at Duterte, no? Ay parehong gustong maghari. Ang Pogo ban naman ay isang highlight ng SONA 2024. Sabi ni Marcos, effective today, all Pogos are banned. Teka, bakit ngayon lang? Noong 2022 pa, alam na natin ang krimen na dala ng Pogos. Human trafficking, illegal gambling. Bakit kailangan pa maghintay ng 3 taon? Ang maganda, inutos niya ang wind down ng operations ng PAGCOR. Pero ang tanong, totoo bang matitigil na ang Pogos o ililipat lang sa ibang anyo tulad ng online sabong? Kung ang Pogo ban ay isang laro, si PBBM ang referee ng 3 taon bago sumipol. At ang Marcos Duterte feud, parang dalawang diva sa isang stage. Sino mas magaling magmalaki? Si Sara na nangarap mag-decapitate o si BBM na tahimik pero may galawang ninja sa likod? Sa mga kababayan natin sa Singapore at Japan, ano sa tingin ninyo? Mag-comment kayo sa baba. Sino ang mananalo sa drama na ito? At huwag kalimutan i-like at i-share para maabot natin ang 100,000 subscribers. Isang mangingisda sa Zambales, si Mang Carding, naglayag sa West Philippine Sea. Okay? Pero biglang may Chinese vessel na humarang. Sabi ni Mang Carding, kami ang may-ari nito. Pero ang sagot ng China, ours, sa SONA 2025, malamang pag-uusapan ulit ni Marcos ang West Philippine Sea. Pero ano nga ba ang ginagawa niya para ipaglaban ang karapatan natin? Sa ilalim ni Marcos, mas naging vocal ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Noong 2024, ipinasa ng UN ang resolusyon para protektahan ang human rights ng mga seafarers. Isang tagumpay ng Philippine lobbying. Bukod dito, pinalakas ni Marcos ang ugnayan natin sa US at iba pang allies. Taliwas sa pro-China stance ni Duterte. Pero may downside Ang modernization ng armed forces na nagkakahalaga ng $35 billion ay mukhang maganda sa papel. Pero hanggang 2032 pa ito matatapos. Samantala, ang mga mangingisda natin tulad ni Mang Carding ay nahihirapan pa rin. Anong silbi ng mga warship kung ang mga simpleng mangingisda ay hindi makapangisda ng maayos? Okay, kung ang West Philippine Sea ay isang chess game si PBBM ang knight na laging nag-iisip ng susunod na move. Pero teka, bakit parang pawn lang ang laban natin sa mga kababayan natin sa Guam at Australia? Ano sa tingin ninyo? Kailangan ba natin ng mas matapang na stance? O mag-comment kayo sa baba. At kung gusto nyo, mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang ganitong diskusyon. Okay, storytelling tayo mga kaibigan. Si Maria, isang OFW nurse sa Dubai, umuwi para sa bakasyon. Pero nang makita niya ang ospital sa probinsya nila, napapailing siya. Paano magpapagaling ang mga pasyente kung kulang ang gamot? Tanong niya, sa SONA 2024, binanggit ni Marcos ang pagpapabuti ng edukasyon at kalusugan. Pero gaano katotoo ito? Sa edukasyon 52 Philippine HEIs ang kasama na sa World Universities rankings noong 2023. Mula 15 noong 2022, libre pa rin ang tertiary education sa state universities para sa mga kwalipikadong estudyante. Pero ang tanong, sapat ba ito? Sa health naman, may mga bagong programa tulad ng distribution ng PCSO patient transport vehicles. Pero ang kakulangan sa gamot at pasilidad ng mga probinsya ay problema pa rin. Para sa mga OFWs, may mga DMW mobile app at one repatriation command center. Pero ang repatriation ng mga OFW mula sa conflict zones ay mabagal pa rin. Kung ang pamahalaan ay isang doktor, si PBBM ang magbibigay ng band-aid sa sugat na kailangan ng surgery. Sa mga kababayan natin sa Kuwait at Canada, ramdam nyo ba ang pagbabago? Kung hindi, mag-comment kayo sa baba. Ano ang gusto nyong baguhin? At syempre, i-hit ang subscribe button
para maabot natin ang 100,000 subscribers mga kababayan. Kaya ano nga bang estado ng bayan sa ilalim ni PBBM? Sa ekonomiya, may mga numero na maganda sa papel, pero hindi ramdam ng masa ha. Sa mga kontrobersiya, ang Marcos Duterte feud at Pogo ban ay nagpapakita ng politika na puno ng drama. Sa foreign policy ha, may mga hakbang pero kulang pa rin ang resulta para sa mga mangingisda. Ano sa edukasyon at kalusugan ha? May mga pagbabago pero hindi pa sapat. Grade ko kay PBBM, C+. May effort pero marami pang kailangang gawin. Kung nasa Makati, Jeddah o Vancouver ka, gusto ko marinog ang opinion mo. Ano ang tingin mo sa SONA 2025? No, mag-comment sa baba, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Caloocan o Singapore. Huwag kalimutan ha, goal natin ay 100,000 subscribers. Kaya i-hit na ang subscribe button. Kung gusto mong suportahan ang channel natin, mag-send ng super thanks please. Malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang pagbibigay ng katotohanan sa inyo. Salamat mga kababayan at hanggang sa susunod na video at mabuhay ang Pilipinas!